Hallelujah. Praise God. Blessed noon na mayong hapon mga kaigsuonan. So welcome po. Hallelujah. Blessed afternoon brothers and sisters in Christ Jesus. Welcome po dito sa Glad Tidings Good News mga kapatid. Hallelujah. So ngayon po is magsimula na po tayo sa ating gawain. Hallelujah. So usapan man po nato sugdan ang atong topiko karong kautuhon. So before that mga kapatid, tayo po ay mag-offer, mag-alay ng panalangin sa ating Panginoong Diyos. So let us pray. Yes, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, hallelujah, we thank you so much, O God. Thank you for this day, O Lord. Yung gihatag ka namo, O Diyos, sa kanunay, O God. Mapasalamaton kami diha kanimo, Amahan. Thank you, Lord, for everything, O God, nga imong gihatag diri ka namo, O Diyos. Especially today, Lord Jesus Christ, mga pulong mo, O Diyos, na siyang lalabas ngayon, Father God, ang lahat ng iyong mga alagad, O Diyos, mga kaanakan mo, Father God. Lord, bless us all, O God, in the name of Jesus Christ. Nang salita mo ngayon, Ama, is amin pong kakainin, Ama. At ito po ay makapagbigay sa amin ng dagdag na liwanag, karagdagan na lakas, O Diyos, sa iyong salita na aming kakainin ngayon, Amahan. Hallelujah. We praise your holy name, O Lord. Nalaygong ka sa walay katapusan, Father God. Hallelujah. Mamuhat ka kanunay, O Diyos, sa mong kinabuhi. Thank you, Lord, na ang iyong salita ngayon, Ama, is ito po ang aming tulay at daanan na patungo sa liwanag at makapagbigay sa amin, Ama, na lagi pong kakapit sa iyo, O Diyos. Hallelujah. We love you, Lord. Hallelujah. Fill us always with your Holy Spirit, my Lord, in the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Abba, Father. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So once again, mga kapatid, welcome po dito sa Glad Tidings Good News at maging sa aking personal account sa Janessa Aditakan. Hallelujah. So bago pa man po na tayo ay magsimula sa ating topiko about turn to God and surrender, binabati ko po ang aming great Daddy, Apostle Paul Odoneye. Hallelujah. Thank you, my great Daddy. Blessed afternoon to you. And blessed afternoon to my great mommy also, my mommy, Darly Aquino. Hallelujah. And I would like to greet you all. A blessed day to each and everyone. So welcome po dito po sa ating food of life. And that is the words of God. Mga kapatid, ito po ang daanan natin upang tayo ay hindi po mawala sa landas everyday po na dapat nating kakainin ang salita ng Diyos at i-apply po natin dito sa ating mga puso at isipan. Hallelujah. So ngayong month ng March mga kapatid is tinatawag namin ito sa Great Apo Ministry, month of open gates. So since po na tayo ay andito pa sa month of February, be multiply na tema. So ngayon mga kapatid is ito po ay kunan natin na para po tayo ay mamunga at para po din tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos as a servant or as a Christian, mga kapatid, para po tayo ay makapasok sa banal na pintuan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang ating pag-usapan ngayon. Amen? Kung ano po ang dapat nating gawin na mga nananampalataya sa Diyos. Hallelujah! Blessed afternoon, Sis Beth Vianes Lunday. Hallelujah! God bless you. Thank you for joining. And blessed afternoon, my Igso. Luvis Aplaya Udal. She is watching. Hallelujah! Thank you for joining our live today, mga kapatid. Dito po sa Glad Tidings Good News at maging sa aking personal account sa Janessa Aditakan. So now mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating topiko about turn to God and surrender. So ito po ang pag-usapan natin mga kapatid, no? Itong month na open gates po, no, sa tema ng Apo Ministry. Ano man ang dapat nating gawin ngayon or as a Christian or as mga nananampalataya sa Diyos, ito na po ang dapat jud na atong buhaton mga kaigsuunan. Because time is near. Jesus is coming very soon. No na touch kaayo ang akong kasing-kasing ug kalag espiritu mga kaigsuunan sa topiko kagahapon sa amuang great daddy
no nga gipiyalan usab sa Dios nga mohatag og mo-share diri kanamo sa pulong gikan sa atong Amahan sa langit. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos na atin ngayong tuunan ng pansin, no? At ilagay sa ating mga puso't kaluluwa. Hallelujah. Na ang panahon natin ngayon ay malapit na. Doon na gyud igsuon. Because nakita po natin na marami na po tayong mga na hindi lamang po sa balita nga atong nadunggan, kundi nakita po natin kung ano po ang nangyayari ngayon sa mundong ito. Pasabot mga kaigsuunan, dapat na po natin pahalagahan ang ating buhay ngayon mga kapatid. Bakit? Dahil napakadelikado po kapag tutunog na ang last trumpet ng ating Panginoong Diyos. Tapos hindi man lang nagbago at nag-surrender sa Kanya. Napakadelikado po. Ngayon na mga kapatid, magpatawaran ang bawat isa, isurrender ang lahat sa ating Panginoong Diyos, pahalagahan po ang ating buhay sa ikalawang buhay mga kapatid. Dahil po, hindi na po basta-basta ang panahon ngayon. No, hindi man po natin masabi kung ilang taon na lang, andito na ang ating Panginoong Diyos na si Kristo. Kaya ito mga kapatid, ang sinishare ko na salita ng Diyos. Dapat po tayo ay babalik na po ang lahat sa Diyos at isurrender na po ang lahat sa Kanya. Amen? Dahil po mga kapatid, wala na po talagang second chance kapag nadatnan tayo sa last trumpet na tutunog. We have to turn to God and surrender everything sa ating Panginoong Diyos. Amen? Dahil yun lamang po ang chance natin ngayon na tayo ay makasama ng Diyos sa huling pagbalik niya dito, muling pagbalik niya dito mga kapatid. At alam na alam po natin na nakasulat sa Biblia na ang lahat ay lilisanin no, kapag magpakita na ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Balik na tayo sa ating Panginoong Diyos mga kapatid. Isurrender ang lahat sa Kanya. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Ito mga kapatid kung bakit kailangan natin ngayon na. Ngayon na po didikit at kakapit na tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi na po natin alam na baka bukas o ngayon is andito na po ang huling panahon natin. No, dapat po natin pahalagahan ang ating buhay ngayon. Hallelujah. Blessed afternoon, Kyle Vincent Nicolas, and blessed afternoon, Sis Marilo Enzenzo Dengue. Hallelujah. God bless you all. So ito mga kapatid, ang mga kaibigan, mga sister, brothers natin, mga kapatid na nakiisa, na lagi pong kakain sa salita ng Diyos, is ito po ang nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kayo po ay mabless. Hallelujah. Blessed afternoon. Our great Pastora Ria Cristina B. Bangko from Manila. Hallelujah. God bless you. No break time niya po ngayon. Hallelujah. Thank you for joining, my dear. God bless you. So ito po mga kapatid sa book of 1 Corinthians, yung pong sinishare sa amin ng aming great daddy, our father in faith. No? Grabe na touch jud kaayo ang ako ang kasing-kasing kagahapon mga kaigsuunan. Grabe, nintusok yun siya mga kapatid. Kasi po, hindi na po talaga simple thing, no? Nga parang lipas lang yung pinakinggan mo ng salita ng Diyos na hindi po totoo na mawala agad ang mundong ito, mawala tayo. Hindi po totoo na bilang na lang tayo dito. Mga kapatid, kapag tayo po ay sensitibo na nanampalataya sa Diyos, kapag ikaw ay sensitibo na isang alagad ng Diyos or nananampalataya sa Diyos, alam po natin, no, na mutusok yun ni sa imong kasing-kasing igsuon, mutouch yun ni sa imuhang kaluluwa, mga kaigsuunan, ang salita ng Diyos. Kung bakit ngayon na, babalik tayo sa ating Panginoong Diyos. Turn to God and surrender everything sa ating Panginoong Diyos mga kapatid. From the book of Corinthians, 1 Corinthians 15:52, ito po yung sinishare ng aming ama sa ministeryo ng Apo, no? About the last trumpet
Kung ito'y tutunog na mga kapatid, kapag hindi ka man lang humingi ng kapatawaran sa bawat isa at nagpatawad sa bawat isa, o hindi ka man lang nagsurrender sa Diyos, tas naabutan ka na sa last sound ng trompeta, delikado po kapag ikay maiwan dito sa mundong ito. Mga kapatid, lahat po ng mga kaluluwa ay may mahahantungan. No hindi na po natin lakihan pa or sanit pangitaan pa og gusot mga kaigsuunan nga sani ka nang mag-debate ng church to church, no, ng simbahan to simbahan, kundi po mahal po tayo ng Diyos, isa lamang po ang ating Panginoong Diyos. Dapat po natin pahalagahan ang kanyang salita ngayon na, mga kapatid. Now let us read the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 52, mga kaigsuunan. In a moment, alam po natin, isang kisap lang ng ating mga mata. Hallelujah. The last trumpet sound, nakasulat diyan mga kapatid. Ang mga patay ay babangon muli, incorruptible mga kapatid, and the dead shall be raised incorruptible. Alam po natin yun, and we shall be changed. Yun po, pagtutunog na ang last trumpet. Sa isang sandali, sa isang kisap mata natin, mga kapatid, di po natin alam, mga kapatid, na ito na po pala ang last day. Final day. Because Jesus is coming very soon. Hallelujah. No? Babalik na po ang ating Panginoong Diyos. Huwag na po nating sayangin ang ating buhay sa mundong ito. Hallelujah. Tutunog na ang trompeta, ang last na trompeta, mga kapatid. Ibig sabihin po, kapag tutunog na yan, ito na ang panahon na lilisanin ang lahat. At babalik na ang ating Diyos kasama yung mga tapat na mga nananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Blessed afternoon, our great pastor, M.G. Saban. Hallelujah. God bless you, Pastor. Hallelujah. Napakalaki po ng tuwa at saya na nakita ka namin muli sa church. Ganun po ang may puso na totoong mga Kristiyano sa Diyos na hinahanap ang mga kasamahan na babalik sa iisang bubong kasama ang ating Panginoong Diyos. Dahil alam po natin, mga kapatid, hindi man pangalan ng simbahan ang makaligtas sa atin. No, sa panahon ngayon, isa lang po ang makapagligtas sa atin, mga kapatid. Is yun po, maniwala tayo sa ating Panginoong Diyos na siya ay babalik muli at mahalagahan natin ating buhay. Na tayo ay makaangkin sa kanyang kaharian. Dapat po, mga kapatid, di na ito yung wag na natin palagin pa ang ating kakalihan dito sa mundong ito na ang Diyos lamang po ang may alam sa ating buhay kailan siya babalik. Kaya po, napakalaking pribilege sa atin ngayon na mga nananampalataya sa Diyos dahil meron pa ang mga ginamit na mag-share ng kanyang salita. Dahil pag abot aning mga panahon, mga kaigsuunan, maabot jud ang panahon igsuon na kaning mga pulong sa Dios mawala kini. Kung maabot na ang atong Ginoo, ang tanan mawala kini tungod kay maabot na gayud ang huli nga panahon diri kanato igsuon. Mo na sa mintras karon nga aduna pa kitay gininhawa igsuon, ayaw na paabta og ugma. No, wag mo nang paabutin pa ng bukas ang buhay na hindi ka man lang nagpatawad sa isa't isa at humingi ng tawad sa Diyos at surrender na sa Kanya. Mga kapatid, no, time's up na po pala. Hindi natin alam na time's up na po pala lahat dito sa mundong ito. Kaya po ngayon na, mga kapatid, ngayon na, be serious po to serve God. No? Ngayon na ito, mga kapatid, kung di ka man nagpatawad sa kapwa mo, napakadelikado po kapag ikay naiwan sa mundong ito. No, hindi na po natin ugaliin
ang makipagdebate sa simbahan na ito lang ang makaligtas, ito ang mga turo ng Diyos, ito ang gusto ng Diyos. Mga kapatid, ang gusto lang ng Diyos dito sa atin, pinakagusto ng Diyos sa atin is magmahalan tayo at magpatawaran at babalik sa Kanya. Dahil hindi po simbahan ang makalipagligtas sa atin mga kapatid. Dapat po, balik na tayo sa ating Panginoong Diyos, isurrender ang lahat sa Kanya at ibigay ang buhay sa Kanya mga kapatid. Okay? Daghan pagyud karon mga kaigsuunan na grabe, halos weekly marinig natin ang mga debate ng mga tao, no? Dito sa mundong ito. Nadadalhin ang pangalan ng simbahan na ito lang ang makapagligtas, ito ang nagsulat sa Biblia. Mga kapatid, walang nakasulat sa Biblia kung anong pangalan ng simbahan ang siya lamang maligtas o mailigtas. Mga kapatid, ibig sabihin po, sabi ng ating Panginoong Diyos, na ihang gitukod iyang iglesia, ibig sabihin po ng iglesia is tayo po yun. Hindi po ibig sabihin pangalan ng simbahan yun, hindi mga kapatid. Kundi tayo po yun na kanyang mga kaanakan, mga katauhan, mga alagad niya na nananampalataya sa kanya mga kaigsuunan mga kapatid. Ang gusto ng Diyos is magmahalan tayo, susunod sa kanyang utos, dahil ito lamang po ang tulay at daanan na tayo ay makapasok sa kanyang kaharian mga kapatid. Hallelujah. No? Maging sa simbahan man tayo mga kapatid, mga kapamilya, sa kapaligiran man natin, alam natin na marami na tayong mga natuklasan, nakita na mga pangyayari na hindi na po talaga maganda sa mata ng Diyos. Ito ang dapat gawin natin mga kapatid, na totoo na anak ng Diyos. Mao ni dapat natubuhaton mga kaigsuunan nga tinuod nga anak sa Diyos. Kaning topic ko nato bahin aning turn to God and surrender. Ito pong topic natin na balik ka na sa Diyos at isurrender mo na ang lahat sa Diyos. Sa Bisaya pa, uli na diha sa Ginoo. Pauli na diha sa Ginoo ug ihatag na ang tanan sa Diyos, isurrender ang tanan sa Diyos. Mao ni ang susi igsuon nga kita makasunod, makasulod ug makaangkon sa gingharian sa Diyos sa ato ikaduhang kinabuhi. Pahalagahan po natin ang ating ikalawang buhay. Dahil sa mundong ito, hindi po tayo aabot ng 100 years. Pahalagahan po natin yung ikalawang buhay. Dahil po, sa ikalawang buhay mga kapatid, hindi po natin mabilang kung ilang taon tayo doon na magdurusa, kung meron kang ginawa na hindi mabuti, dahil pagbabayaran mo talaga kung ano ang ginawa mo dito sa mundong ito. Pero kapag ikay sumunod sa utos ng Diyos, hallelujah, praise the Lord, ikay makaangkin sa kanyang paraiso habang buhay. Buhay na walang hanggan mga kapatid. Dahil dami pa po talaga ngayon ng mga nag-aaway dahil lamang sa pangalan ng simbahan. No? Dili na gyud na siya basihan, igsoon. Ibig sabihin kapag nakipagtunggali ka, nakipagdebate ka dahil sa pangalan ng simbahan na siya lamang ang makapagligtas ng mga kaluluwa, ibig sabihin mga kapatid is nagtanim ka pala ng puot or hindi maganda sa iyong puso. Bakit? Dahil ipinamukha mo sa ibang mga relihiyon na sila ay makasalanan o hindi sila mailigtas. Hindi po yun ganun mga kapatid. No? Ang makapagligtas sa atin po is yun po relasyon natin mismo sa ating Panginoong Diyos. Hindi po pangalan ng simbahan. Kundi po yung tapat tayo na sumunod sa utos ng Diyos, na matakot na makagawa ng kasalanan. Maliit man o malaki na kasalanan mga kapatid, kasalanan pa rin. No, delikado pa rin. Kaya kapag gusto mo na makapasok sa kaharian ng Diyos, mga kaigsuunan, no, hallelujah. Kung gusto po na ikay makaangkin sa kaharian ng Diyos, umapa sa atin ang magandang buhay sa mundo ng walang hanggan na itinalaga na sa ating Panginoong Diyos. Ito na po yun. Ito na po. Ngayon na. Gawin na po natin ngayon. Tuunan natin ng pansin ngayon ang salita ng Diyos. Ito ang gawain sa mga nananampalataya sa Diyos na makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Sa kanyang pagdating, mga kapatid, ikay ay makasama na niya, no? Sa iyang pagbalik igsuon, siya na ang ito atong makauban. Mo ni atong paninguhaon mga kaigsuunan. Sa kanyang pagdating, ikaw ay makasama na niya. Ito po ang dapat nating pahalagahan ngayon mga kapatid.
Kaya ito ang dapat ipairal sa bawat isa. Ito ang dapat gawain ng isang totoong anak ng Diyos na kanyang tagasunod at nananampalataya sa Diyos. Amen? Hallelujah. Number 1. Or number 1 point po, mga kapatid. Ito ang madalas na hindi maibigay lagi or dili jud ni maingon nga lagi isuon kay ang uban ani panandalian ra gyud igura mo sulti igawas sa baba pero wala di ay tugi kinabuhi may itong salitang pagpatawad, forgiveness. Amen. Kasi po mga kapatid, kapag marunong kang magpatawad, sabi ng kanyang salita diyan sa Mateo 6:14, alam po natin doon na if you forgive sa mga nagkasala sa iyo, na mga tao na nagkasala sa iyo, against you, ibig sabihin po, our Father in heaven is also forgive us. Siya din po ay nagpatawad na sa atin. Ibig sabihin, makapasok ka sa kaharian ng Diyos at makasama ka niya sa kanyang muling pagbalik kapag ikay nagpatawad na. No, pinatawad mo na ang bawat isa. No, pinasok mo na sa loob at sa puso mo ang pagpatawad at maluwag sa iyong loob na tanggapin mo sila kahit sa mundong ito, no, bisan kining aning kalibutan nga aduna gyapoy pagbati nga usahay ilugon mga kaigsunan, no, kahit sa mundong ito na meron ka pa ring mga dinanamdam na masakit pa rin sa iyong side. Pero ito kasi po ang tulay para tayo ay makaangkin sa kaharian ng Diyos at makasama niya. To forgive everyone kung nagkasala sila sa iyo. Yun po ang salita ng Diyos sa Mateo 6 verse 4. No, for if you forgive other people when they sin against you, ibig sabihin din po, our Heavenly Father will also forgive us. Yun po ang dapat mga kapatid, magpatawad sa isa't isa. Since our God forgive us, dapat din po tayo na masaya sa bawat isa na tayo pinalaya na. No, pinalaya na po natin yung bawat isa. Nung magpatawaran dahil ito po ang gusto ng Diyos. Na ikay matulad kay Kristo, our Jesus Christ. No, kahit pinagtaksilan man si Jesus Christ ng kanyang kasamahan or kanyang disipulo, hindi pa rin siya nagkimkim ng galit, kundi pinatawad pa rin niya ito. Tinulungan pa niya. Yun po mga kapatid, ang totoong makaangkin sa kaharian ng Diyos, ang may pagpatawad sa kanyang puso at walang kinikimkim na galit at puot sa kanyang puso, mga kapatid. Si Jesus Christ, siya pa rin po yung may pusong mapatawarin. Nagpairal pa rin sa kanya ang pagmamahal. So yun po ang ugali na dapat meron tayo ngayon mga kapatid. Upang tayo ay hindi mawalay sa landas ng ating Panginoong Diyos. So ikaw ba ngayon mga kapatid, pangutana gyud no? Nakapasaylo ka na ba sa imuhang isig ka tao nga nakahimo nimo og dili maayo sa imo karon? Karon na ang tubag igsuon. Patawarin mo na sila. Forget and forgive them. Ibigay mo na sa Diyos. No, nabigyan ka ng puso na mapagkumbaba lagi. Bigyan ka ng puso ng pasensyoso. Bigyan ka ng puso na malambot na hindi agad magagalit. No? Yun po ang ating hingin sa ating Panginoong Diyos. Sundin natin ang utos ng Diyos dahil ito lamang po ang tulay, ang daanan natin na tayo ay makaangkin sa kanyang kaharian. Because God is near. Jesus is coming very soon po mga kapatid. Hindi po natin alam na pag magtunog ang last trompeta, tapos hindi man lang tayo nagpatawad sa bawat isa, nananaig pa rin ang makamundong pagbati, makamundong pagpitik sa kasing-kasing. Tapos naabutan ka na ng last trumpet sound. Napaka-dangerous po. Kasi mabilang ka na maiwan dito sa mundong ito. No? Mas panaiga po mga kapatid ang pagpatawad sa bawat isa. Because the Messiah says that our hearts
must be clean. That is to forgive us all. No? Magpasaylo ay sa matag usa. Forgiveness sa matag usa, mga kaigsuunan. Yon ang isang tulay na dapat po tayo ay tuunan ng pansin ang salita ng Diyos. Mahalin ang Diyos, mga kaigsuunan. No? Para maangkin po natin ang kanyang pagpatawad din, nung pagpatawad din sa iba. Para maangkin po natin ang kanyang heavenly home. So yun po ang dapat para sa atin ngayon, mga kapatid. Dili na yun nato makikumpet ta sa ubang relihiyon nga mauralan ning pangalan sa relihiyon ang maluwas. Di na po natin gawain ang mga totoong matured na Kristohanon o na Christian sa ating Panginoong Diyos ang makipagtunggali or makipagdebate sa church to church or simbahan to simbahan ng dahil lang sa pangalan, mga kaigsunan. Kundi po, ang makapagligtas sa atin is yun pong totoong may karakter o ugali or attitude na makadiyos. Yung may pagpatawad sa isa't isa at mapagkumbaba. Yun po ang number 1, mga kapatid, ang pagpatawad sa isa't isa. Bisan sakit man, kahit masakit man, kahit ano ka nang di mo man maintindihan dahil palagi ka nilang ginagawan ng hindi mabuti. Mga kapatid, ang susi talaga niyan is to forgive them always. Huwag nyo silang patulan. No, patawarin mo sila. Dahil sabi nga dyan sa Mateo 6:14, if you forgive them, you also forgive our Father in heaven. Kung dili ka magpasaylo sa ila, kung hindi mo sila pinatawad, hindi ka rin pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi ka rin makaangkin sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi ka man lang nagpatawad sa nagkasala sa iyo or nakasakit sa iyo. Mga kapatid, ito po ang utos ng Diyos. Pahalagahan po natin ang kanyang salita. Malapit na po na babalik ang Diyos. Yung iba is hindi man naniwala na time is near, na our God is coming very soon. Marami pa po talaga ang mga di kumbinsido nito. Kasi po yon ang mga immature Christian. Yon po ang mga hindi totoong naniniwala sa Diyos. Ano lang sila? Murara sila og kanang tentative lang tuo-tuo. No? Bilong pa rin sila sa unbeliever. Bakit po? Dahil hindi sila naniniwala na ang ating Panginoong Diyos is totoong buhay at babalik na. Amen? So kapag ikaw ay isang totoong nananampalataya sa Diyos at may takot sa Diyos na magkasala, patawarin mo na ang bawat isa, mga kapatid. Ngayon na. No, magpatawaran. Ito po ang number 1 susi. No, at bigyan mo po ng sani ka ng bagong pag-asa yung mga tao na kulang pa sa pagmamahal sa Diyos at maging sa kapwa-tao. Mga kapatid, ito lamang po ang susi ng lahat, ang magpatawaran sa bawat isa upang makaangkin tayo sa kaharian ng Diyos, na maangkin natin ang paraiso ng Diyos. Pahalagahan natin ang ating buhay sa ikalawang buhay, mga kapatid. No, as I said, this earth po is our only temporary home. Our original home is in heaven, nga kauban po sa atong Panginoong Diyos. Our heavenly home is nasa ating Panginoong Diyos. Ang great kingdom ng ating Panginoong Diyos. Paraiso ng ating Panginoong Diyos. Muna, mga kaigsuunan, pahalagahan nato ang atong kinabuhi karon. Magpasaylo ay kita, magpatawaran po tayo ang lahat po ng mga kapatid natin na kung ano man ang nagawa nila sa iyo, sa atin, no, forgive them. Pasayloa sila para mapasaylo po ta sa Dios. Ug maato ang kaluwasan, maangkin natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa second life. Again, di ta mo abot og 100 years ining kalibutan na. Hindi po tayo aabot, sulagma na lang yun igsuon nga makaabot ng 100 years sa mundong ito. No, dapat po nating pahalagahan ang ating soul. Dahil po di po mabilang ang ating pagtira doon sa second life. Kapag nanirahan tayo sa mundong ito na may takot sa Diyos, maangkin po natin ng mga di na mabilang na
katuigan dito sa Second Life, mga kaigsuunan. Mga mga kaigsuunan, dapat linisin na po natin ang ating mga puso. Amen? Dahil yun po ang sabi ng ating tagapagligtas na si Jesus Christ, that our hearts must be clean of anything in this world. Forgive them and love them all. Yun po mga kapatid, ang number 1 point na dapat po natin na ngayon na, gawin na natin ito. Amen? Hallelujah. So second points natin mga kaigsuunan, our second points po natin mga kapatid is, ito po, no, na dapat yun nato tabangan natong uban, no? Dapat po is magtulungan tayo, no? Ito po ang second na point natin, yung helping those who need help to bring them closer to God. No, kailangan po natin na tulungan yung iba, yung mga hindi pa kaayo or di pa jud kaayo duol sa Dios, na kulang pagyud ang pagdutdut sa Dios. Kasi po, mas marami pa po talaga ang nasa labas ng simbahan na mas gustuhin nila na magtapok-tapok dito sa celebration kaysa pagsulod sa balay alampuanan or sa bahay ng ating Panginoong Diyos. So, dami pa po talagang mga ligaw na kaluluwa, mga kapatid, dahil ang araw na para sa Diyos is hindi nila binigyan ng pansin. No? Daghan jud ang mga dili pa matured sa atong buhing Dios. So ito mga kapatid, itong pagtulungan mauni ang isa sa buluhaton nato as a real Christian, no? Itong pagtulungan sa mga dapat tulungan na ipalapit sa Dios, no? To helping those who need help to bring closer to God, mga kaigsuunan. No, from the book of Proverbs 19:17, mga kapatid, sabi dito sa kanyang salita sa Proverbs chapter 19 verse 17. Whoever is kind to the poor leans to the Lord, and He will reward them for what they have done. Ibig sabihin mga kapatid, kung sino man ang handang tumulong ng bukal sa loob, mga kaigsuunan, hallelujah, na may pagmamahal, hallelujah, ayun din ang makaangkin sa gantimpala sa langit ng ating Panginoong Diyos. Isa yon ang susi na tayo ay possible na makaangkin sa kaharian ng Diyos, mga kaigsuunan. No? At makapasok sa kanyang paraiso na napakaganda na hindi mo ma-explain, na walang katulad sa mundong ito. Amen? No, kailangan po natin na tulungan yung mga kulang pa po, no, sa pagdutdot or pagdikit or pagduol sa Diyos, mga kaigsuunan. No. Dahil po, di po tayo magtagal sa mundong ito, di po tayo magtatagal sa mundong ito. Hallelujah. Our heavenly home is nasa ating Panginoong Diyos. Hindi po natin ito totoong tirahan. Bisita lamang po tayo sa mundong ito. Labay ra jud ta diri isuon. Labay ra jud ta. No, mo ni dapat pahalagan sa mga tao karon nga gibaliwala ra gyud nila. No, ito po dapat ang pahalagahan ng mga tao ngayon na binabaliwala lang ng iba. I-pray po natin sila, mga kapatid, na sila'y makamata, mamulat sa katotohanan, na sila'y hindi mawala sa landas ng Diyos. Kailangan natin silang tulungan na makatuntun sa daanan patungo sa liwanag, mga kapatid. Amen? Kailangan po natin silang tulungan o tayo magtulungan tayo, mga kapatid, na mapunta ang lahat sa kaharian ng Diyos at makaangkin sa kanyang kaharian. Di po sapat ang sinasabi na nakakilala ako ng Diyos, nagdarasal din ako, may ginagawa din ako mabuti, pinatawad ko din sila. Mga kapatid, hindi po yun isa o sapat na rason na ikay mapapunta sa langit. Bakit po? Dahil po, wala pong tigil dapat ang paglapit sa Diyos na yun lang ang makaangkin sa kanyang kaharian. Pero kung kulang pa gani igsuon, igo lang ka nakahimo og okay ra, taman lang ka sa nakapatawad na, okay na, nagdasal ka, okay na, pero kulang pa rin na nakita sa Diyos dyan sa'yo, na gusto ng Diyos is
Dut-dut jud ka sa iyaha, didikit ka sa kanya. Lalapit ka lagi sa kanya sa lahat ng iyong kilos, sa lahat ng iyong mga gawain, ibigay mo sa Diyos para ikaw ay bigyan niya din ng gantimpala. At maangkin mo rin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Para po masiyahan ang ating Panginoong Diyos. No? Para po masiyahan ang ating Ama na sa ating mga ginagawa ngayon, sa ating mga ginawa na Kanya ding gusto dito sa atin is yun ang magtulungan tayo at sundin ang Kanyang utos. Magtulungan tayo mga kapatid na mas malapit lalo tayo sa ating Panginoong Diyos. Para sa Kanyang muling pagbabalik mga kapatid, ay lahat tayo ay makasama niya. Walang maiwan dito sa mundong ito. Mga kapatid, yun as pinakamaganda at mabuti na ating gawin. Yung magtulungan sa bawat isa para maangkin ang kaharian ng Diyos. Dahil nga tayo ay ginawa ng Diyos, dapat babalik tayo sa Diyos. No, hindi po sapat na magsimba lang ka once a month or twice a month. Di po yun sapat. Dahil kapag ikay totoo na nanampalataya sa Diyos, be sensitive as a servant of the Lord. Always serve Him faithfully. Never surrender mga kapatid. No? Padayon, bisan pa man, wala na imong enemy. Wala kay Lord, wala man ko'y pang masahi, Lord. Wala man ko'y pang tithes. Mga kaigsunan, daming rason gagamitin ng kaaway para ikay mawala sa daan, sa patungo sa liwanag o sa landas ng Diyos. Dapat ang gawain ng isang sensitibo na Christian is ito po. Mangita gyud pamagi nga makaadto jud ka sa balay sa Dios. Bisan nun sa pangalan sa simbahan igsoon, as long as nga ang Dios imuhang tuyo. Ang importante po, ang Dios po iyong sadya mo, hindi po ang tao. Hindi po ang mga makita na wow, maganda ang suot, wow, mayaman sila or ano sila. Kundi po yung nasa loob po ng ating mga puso, mga kapatid, yun po ang makapagligtas sa atin. Pahalagahan natin ang ating buhay ngayon na makaangkin sa kaharian ng Diyos. Huwag gagawa ng di makapagbigay ng saya sa mata ng ating Panginoong Diyos. Bitawan mo na ang mga bagay na hindi gusto ng Diyos dito sa atin. No? Biyain na ang bisyo igsuon, biyain na ang sigig pamalikas, biyain na ang magsigi og pangita og maaway. Bitawan mo na ang lahat ng yan mga kapatid, yung mga hindi mabuti. Dahil ang makapunta lamang po sa kaharian ng Diyos is yun lamang pong may clean heart. Yun lamang pong may totoo at tapat na puso sa Diyos. Kana may pahalagahi igsuon. Number 1 na to is dapat magpatawad tayo sa isa't isa. Dahil pag magpatawad tayo sa bawat isa, tayo din ay pinatawad ng Diyos. At ito po ang ikalawa is magtulungan tayo. Magtulungan tayo na ang lahat ay mapalapit sa Diyos. No, dili ta magsinarili. Pero sabi nga ng iba, ng mga kapatid, depende na lamang po, no? Kung ikaw ay matured Christian, huwag ka pong magsawa na sila'y tulungan na lalapit sa Diyos. Dahil ito po ang ating assignment, our task, na to win souls, mga kapatid. Dapat po natin silang dalhin sa ating Panginoong Diyos. Bisan pa mga kaigsunan, gahi kayo ilang enemy, kahit pa man po napakatigas ng kanilang mga ulo, no? Kahit ilang salita na ng Diyos ang iyong ibinigay sa kanila, tapos hindi pa rin sila naniniwala sa salita ng Diyos. Mga kaigsuunan, huwag ka pa rin pong sumurrender. No, sabi nga ng ating Panginoong Diyos, yung may pusong dalisay na tapat sa Kanya is yun po ay may reward sa Kanya. Putli, sugyod ka sa langit igsuon. Yung may mga puso na dalisay, tama ba yun? Yung kanang putli ba, kung sa Bisaya pa. Katugyod ang suludayon o makuha nga makaangkon sa gingharian sa Diyos. So yun mga kapatid, helping those who need help is to bring closer to God yung mga kaluluwa na ligaw. Dapat tulungan natin sila mga kapatid na wadyo'y mabilin aning kalibutan na. Ang tanan dapat mo pauli sa Diyos na ang lahat ng nasa mundong ito is
muuli sa ato ang Panginoong Dios, mga kaigsuonan. So mao na to atong second points. Third point po natin mga kapatid is ito po yung pagdasal natin ng taimtim sa Dios. Mao ni nga magampo yun ta nga sincere sa atong Panginoong Dios. Nga isurrender nato ang tanan sa iyaha, tanan sa atong mga buhat, lahat po ng ating mga gawain is isurrender po sa ating Panginoong Dios. Alam po natin dyan sa Book of Luke 14:33. Kung di ka magpababa yun igsuon, di ka mag-surrender sa atong Ginoo, di ka rin matawag na kanyang disipulo. Ibig sabihin po, kapag ikay nagpakumbaba at nag-surrender ng iyong buhay sa ating Panginoong Diyos, ikaw ay matawag na kanyang disciple. Amen? So, surrender na po ang lahat sa ating Panginoong Diyos. Magdasal ng taimtim sa ating Panginoong Diyos, isurrender ang lahat sa Kanya. Praying sincerely and surrendering everything to God, mga kapatid. That is, Jesus makes it clear dito po sa atin that surrendering our soul is the best way nga makaangkon sa gingharian sa Dios. No, kana gining pag-surrender sa imuhang kalag, sa imong kinabuhi, mao na siya ang tulay nga makaangkon ta sa gingharian sa Dios. Mao ni gitudlo ni Jesus Christ diri kanato igsuon. Kay kung kita magpatawad sa isa't isa, magpababa, mag-surrender, ibig sabihin tayo ay kanyang disipulo. Tayo ay kanyang tagapagsunod. Ibig sabihin, kapag tayo ay kanyang tagapagsunod, tayo din ay susunod kay Jesus Christ na andoon makapasok sa kanyang kaharian ng ating Amang Diyos. Yun, mga kapatid. This involves our mga previous or present na mga gibuhat igsuon nga to letting go, no, kana ganing isurrender ang tanan na bisag unsa may possession aning kalibutana. In order to follow him, dapat ayaw na lang tawa ang tanan ug unsa ang nasa imong likod, unsa ang aniya karon. Ang importante nga gisurrender na nimo ang tanan sa Dios. Amen? Upang di tayo basta-basta mawala sa landas ng ating Panginoong Diyos. Nang makipag-usap lagi tayo sa Diyos through our prayer. Amen? Nung hanggang sa kanyang muling pagdating, ito mga kapatid, tayo ay kanya nang makasama. At sasaya tayo sa kanyang kaharian, kasama niya. So be prayerful always. Ito po ang isang susi ang atong komunikasyon dihaas sa Dios. Our communication sa ating Panginoong Diyos. So, be prayerful lagi. Dili kay wither lang, mga kaigsuunan. Nung magmahalan po tayo, yun po ang utos ng Diyos dahil po, pag may pagmamahal ka sa isa't isa, ibig sabihin is andoon ang Spirit ni Lord sa iyo. Dahil God is love. 1 John 4:8, di ko yan makalimutan. Mubo rin yun na siya nga bersikulo igsuon. God is love. Then sa Galatians 5, alam po natin, the number one fruit of the Holy Spirit is love. At isa sa pinakanindot nga espiritu nga putli igsuon nga dili kabalo masuko. Number one sa ganahan niini ang atong buhing Dios, mao kanang gugma. Love. Yun ang makapasok sa kaharian ng Dios, yung may love, may purity, sa kasing-kasing, sa puso. Mga kaigsunan. So, yun po ang ating points. Turn to God and surrender. Dahil po, if the trumpet sound, then wala ka nag-repent, di jud ka makauli sa gingharian sa Dios. But, karon mga kaigsuunan, if you repent na, isurrender na nimo sa Dios tanan, gibuhat na nimo, ang dapat buhaton nga iya sa Dios ang pagpatawad. Praise God, hallelujah. You are the one winner nga makaangkin sa kanyang kaharian. Champion igsuon ang makaangko ni ana, no, sa gingharian sa Dios. Kay mas grabe kadaghan karon ang mga kaluluwa nga nasa laag. Yun po dapat natin ipagdasal. Magtulungan tayo na
sila ay mapatawad ng ating Panginoong Diyos, na sila ay mamulat na sa katotohanan na ang lahat ng mga kaluluwa dito sa mundong ito is babalik sa ating Panginoong Diyos. Amen? Yun po ang ating keyword mga kapatid. Is number 1 is magpatawad sa isa't isa. Ikalawa, magtulungan po tayo na mapalapit lalo sa Diyos. Ikatlo, is be prayerful po mga kapatid, pagdasal ng taimtim sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sabi nga ni Great Daddy, bisan pag imuha kong giaway, bisan pag imuha kong gilibak, bisan imuha pa kong gimak, bisan pag against ka sa ako, babatiin pa rin kita. No, 'yon po ang natutunan ko sa aking Great Daddy. Mahal pa rin kita. Mahal ko pa rin kayong lahat, mga kapatid. No, ayaw pasagdi nga matabunan sa kanaganing dali ra magsawa igsuon nga magpatawad. No, ayaw gyud. Kay as Daddy said, dili ko gusto ma-disqualify nga makaadto sa gingharian sa Dios because of that person. So, we have to forgive each other. Yun po, ang number 1 nga susi para po tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Para po, hindi po tayo bababa sa trip, no, na patungo sa langit. Amen? Ang uban, mahadlok, ay, di pa ko gusto mawala ng kalibutan. Yun, mga immature Christian, mga kapatid. Pero alam mo ba, no, na kapag tayo ay laging kakain ng salita ng Diyos, sensitibo na gyud ta. No, be sensitive na gyud ta nga, ay, totoo ito. Dapat, mas okay pa sa akin na ngayon na wala na ako. Para hindi ko na matuklasan o hindi na ako madali pa sa mga katiwalian ng mundong ito. Dapat pahalagahan po natin ang buhay ngayon. Hallelujah. Blessed afternoon, Winnie, Franco. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Thank you for joining. Blessed afternoon, New Journey. He is or she is watching right now. And blessed afternoon, Brother Sotero. Thank you, sir, for joining. Hallelujah. God bless you. And blessed afternoon, sa lahi ni nga lugar mga kaigsuunan. Daghan jud tag mga kaigsuunan, no, na managlahi. Lahi-lahi nga country, no, na nakiisa din, nakikinig sa salita ng Dios. Hallelujah. So yun mga kapatid, focus po sa pagsamba sa Diyos. Focus po tayo sa pananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Pahalagahan po natin ang ating buhay na makaangkin sa walang hanggan, no, na buhay diyan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Dahil siya ay babalik na. Nung uban, maingon nga, sige man nilang iingon na nga, hapit na ang Ginoo, hapit na ang Ginoo. Mga kaigsuunan, kung matured Christian ka, hapit na gyud ang Diyos. Wa na ta masayod, uli na ta maabot direct 10 years. Tunood matang ingon ng Great Daddy. Yun po, yung mga matured Christian. Pero pag immature pa gani, kulang pas kaalam, wala yung uban nga, awat ta kabaluoy, kano sa mukuan. Dugay pa taan kalibutan, maabot pa ko ni siguro mga pila ka tuig. Pero mga kaigsunan, pag matured Christian ka, no, ang propesya sa aming apostol, bisan dili man nimo ikuan nimong kinabuhi karon igsuon, no, mabasa nimo na sa Biblia, hapit na jud. Dahil alam po natin na marami na po tayong mga nakikita na mga nangyayari na sign, no, alam po natin yun, na nakasulat yun sa banal na aklat ng ating Panginoong Diyos. So yun mga kapatid, turn to God and surrender everything sa ating Panginoong Diyos. Bigay mo na ang iyong buhay sa Diyos. Hindi po makapagligtas sa atin ang pangalan ng simbahan, kundi po si Jesus Christ lamang po makapagligtas sa atin, ang ating Diyos dito sa ating puso, mga kaigsuunan. Ipairal po natin ang pagpatawad sa isa't isa, pagmamahal sa isa't isa, at magdasal lagi na mapalapit lalo tayo sa ating Panginoong Diyos, na sa kanyang muling pagbabalik, tayo ay makasama niya. Amen? Ibig sabihin po mga kapatid, kapag ikay matured at matakot na maiwan dito sa mundong ito, ngayon na, palagahan mo na. No, patawarin mo na ang mga nagkasala sa iyo. Give them chance. Ayaw na sila sirad igpultahan.
Bisag giunsa kanila igsoon, patawarin mo pa rin sila si Lord ng bahala. I-pray na sila. Mga kaigsunan, ayaw mag-surrender nga kapoy nako, sige balik-balik og pasaylo, kapoy nako ana niyang istorya. Mga kaigsuunan, ito po ang turo ng Diyos. Yung walang tigil sa pagdarasal na sila ipagdasal. Yes, wala na po tayong mga kung kuan pa, wala na tayo tulubago na nila kapag ato na silang ipahimangluan, pero mga kaigsuunan, maawa tayo sa kanilang mga kaluluwa. Awaan natin sila mga kapatid. So yun po, wag nating kalimutan na dapat po magpairal yung pagmamahal sa isa't isa. Ang salita ng Diyos is mahalin po natin. Atin pong kakainin lagi ito. Isulod nato ni sa tong kasing-kasing huna-huna. I-apply po natin mga kapatid na ang salita ng Diyos is mahitabo yun ni o tinuod yun ni mga kaigsuunan. So yun po, dapat na po tayong babalik lahat sa Diyos. Tanan ta igsuon mo pa uli sa Diyos. Uli na ta kay Lord. Our heavenly home is in heaven. Amen. Hallelujah to. So salamat mga kapatid sa lagian pong pakikinig sa salita ng Diyos. So once again, no, isa ako sa mapasalamaton sa pulong akong nabatunan nung gahapon sa mga Great Daddy. Thank you Lord. Daming yun naka-touch ato ba na-touch ato na time na yung iba may secret sinful thing na ginawa, bitawan nyo na. Let them go, let go everything and turn to God now. Surrender sa ating Panginoong Diyos. So yun po mga kapatid, kahit labag man sa loob na ibigay mo ang pagpatawad o pagmamahal, kasi po yun ang utos ng Diyos, gawin mo na para ikay maligtas. Pero kung wala ka na niguro sa imong kaligtasan, mga kaigsunan, is ayaw yun po og basula ang Diyos. Kung unsa imong mahaiguman, wag mo na pong sa tawagan nga ng basul-basulon ang ating Panginoong Diyos. Kung mapapahama ka sa second life, dahil hindi mo man lang binigyan ito ng halaga, ikaw yun ang manubagya po niya. Soon, kay gipahimangluan naman ka. No? God reminding us to obey Him always. To follow His will. Not our own will. Mga kaigsunan, isa lang yun sa susi nato ani is ang pagsunod sa pulong sa Diyos. Pag tinabangay, pagpasayloay, ayun po. So, salamat sa mga kaigsuunan nato nga kanunay na minaw, namati sa pulong sa Diyos. Time check, taigsuon. 7 minutes na lang para mag 1 p.m. So, ngayon is pagtapos nito mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang salita na kanyang ibinigay. Hallelujah. Hallelujah. Mapasalamaton ako sa Diyos sa pulong ngayong yatag karon mga igsuon na nabusog ko ani. No? Tanan ta igsuon. Forgiveness, maghari sa atoa, love, maghari sa atoa, and helping each other, maghari sa atoa, ug pag-ampo, prayer for all of us nga maghari ang Dios sa ato ang kinabuhi. Amen. Hallelujah. So, thank you. Thank you sa tanan nga nagmahal sa Dios, ug nagmahal sa matag usa. Hallelujah. Mga kaubanan, kaigsuunan, mga kakilala di mga kapatid, no, hallelujah, bigyan niyo sila ng salita ng Diyos na sila ay kakain din at ikaw ay bigyan ng reward ng ating Panginoong Diyos. No, kung sila no nga maminaw di sa pulong sa Diyos, wala imposible gyud igsuon nga hikapon pod sila sa Diyos. O ikaw ubanan sa Diyos. Amen. Hallelujah. So let us pray. Yes, hallelujah. Yes, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. Lord, thank you so much, God. Thank you for your words, Lord God. Thank you for this privilege of our life, Father God. Ngayon, gihatag o Diyos. Salamat, Ama, sa lahat ng iyong mga na ginawa dito sa amin, Father God. Thank you, Lord. Na lahat po ng aming mga gawain, Ama, ikaw na yung mag-lead nito, Ama. Sa lahat po ng aming kilos, ikaw na po ang mag-lead nito, Ama. And hinihingi po namin lagi na yung banal na espiritu is yun lamang po ang masunod at yun po ang mag-lead sa aming mga gawain, O Diyos. Hallelujah. Dalay kong kaaman sa lay katapusan. Thank you, Lord. We glorify your name, mighty Father God. Lead us always your way, Lord Jesus Christ, into righteousness, O Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Lord,
We surrender everything into your hands, Father God. Forgive us, O Lord, kung ano man ang mga nagkasala sa amin, Ama, patawarin niyo po kami. At Lord, ikaw lamang po ang maghari, O Diyos, ang mag-lead sa amin, O God, na siyang gagabay lagi sa aming mga bawat kilos, Ama, sa mundong ito. Lord, ikaw lamang po ang totoo na manag-iya ka nam, O Diyos. We are your property, O Lord. Magbalik media sa kaimuha lamang, O Diyos. Guniti kami sa kanunay amahan. Sa tanan, O God, nga namati karon nga sa imong pulong, O Diyos. Ikaw magagunit ka na mo, Father God. Maghari ka, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, nga matinud-anon. Maghari imong gugmang kalinaw sa matag usaw, God. Let your night forth of the Holy Spirit upon us, O Lord. Thank you, Lord. We glorify your name, O God. We give back the glory and honor to you alone, my Lord, in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name. Amen and amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. So once again, mga kapatid, until next time po, I am your partner in this live sa Glad Tidings and sa Jenny sa Aditakan, Pastora Jenny sa Aditakan po. God bless you. Until next time, mga kapatid, to God be all the glory.